Ito, SRT. SRT tayo. Panoorin natin to. Medyo mahaba pala tong clip na to. Pero ito yung sa ahas eh. Panoorin natin. Panoorin natin to. September 2023 nangyari po yan, 17 years old na si Rexan Lumayag. Nakagat po siya ng King Cobra at dinala po siya sa Davao Regional Medical Center. 8 days po siya na-confine doon hanggang siya po ay namatay. Meron ho bang anti-venom sa Davao? Pakisagot lang po DOH kasi kung meron, sana nabuhay pa yung bata. Mr. Chair, Kita mo ito, doon pa lang, 'di ba? Sa tagal-tagal ko na nanonood ng balita sa sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon lang ako nakakita ng senador. Ngayon lang ako nakakita ng senador na naging concerned sa anti-venom. Well, I think may nabanggit na thing na si Senator Miriam Santiago was parang may similar thing na sinasabi siya about anti-venom. Pero dati hindi ko kasi hindi pa ako masyadong nagpe-pay attention. So and even so, that was years ago, 'di ba? And by the looks of it, hindi inasikaso kung ano man yung ipinropose niya kasi ang daming pagkukulang dito sa anti-venom dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kung meron man na gumawa ng panukala tungkol sa pagbibigay ng anti-venom na sufficient sa mga ospital, obviously hindi siya effective at hindi siya na-sustain kung ginawa man yun. Or kulang pa rin siya. To the point na kailangang, eto, may solid na example, di ba? Parang, this is a good example na a child needlessly dying dahil hindi siya nabigyan ng anti-venom. 8 days sa ospital. 'Di ba kahit sa Maynila pa mang galing yung anti-venom, aabot yun eh. 'Di ba? Ibig sabihin kahit nasa Batanes pa yung anti-venom to Davao, kahit ipalala-move mo yun, aabot yun. 'Di ba? Yan, tourniquet at decapitation. Si Butin, ayop ka talaga, Butin, tatanga-tanga ka. 'Di ba? Kasi isa pa para sa mga para sa mga tao dito sa Metro Manila, sa mga nasa syudad. Ano talaga 'yan? Kumbaga, that's one of the things that would be that would be some of the last things on your mind para problemahin mo yung makagat ka ng ahas. 'Di ba? Although dito sa syudad may mga ahas din naman talaga. Pero madami sa mga ahas dito, mga rat snakes lang naman eh. Pero mukhang cobra 'yon, 'di ba? Tapos yung mga sawa, may mga ganun. So it would be very rare to have king cobras here in the city as far as I know, 'di ba? Di ko alam kung may mga king cobra dyan sa mga Talayban sa inyo. Pero dito sa amin may mga nakita akong ahas, mga rat snakes lang. And yung mga rat snakes kasi alam ko hindi venomous 'yun. Or kung may venom man, hindi lethal. Anyway, so pero pagdating sa probinsya, ako kasi probinsyano ako eh. Common yung mga king cobra. Lalo na dati nung mga 80s, makikita mo yung mga king cobra na nahuhuli sa amin, pinapasagasaan sa mga dumadaan sa kalsada, sa yung mga sasakyan, doon. After paluin, syempre, na yon, yung ahas kasi pag pinatay mo yan,
mangingisay-ngisay pa yan eh. Basta gagawa pa siya ng iba't ibang shapes. Ang tagal niyan bago mamatay. So, minsan titignan nga yun kung ano eh, para pantaya sa wedding. Kasi magmumukhang number yung ano eh. Yung kasi isang ganun lang yun, isang haba, tapos magko-contort siya doon. Minsan ayan, mukhang 8, 'di ba? O kaya mukhang 6. Mukhang kung ano mang numero, 2, ganyan. So itinataya 'yon ng mga manunugal sa amin. Pero dati yung doon sa amin kasi medyo nag-improve na yung bayan namin eh. But doon sa mga parte ng malawak sa Pilipinas, majority of Philippine municipalities, kasi napakaliit lang ng area ng mga syudad dito sa Pilipinas. Doon sa amin kahit medyo nagpo-progress na yung bayan namin, mga after ng mga 3-4 na bahay from the main road, gubat na eh. 'Di ba? For sure may mga king cobra doon. 'Di ba? So problema rin talaga 'yan. And kung ikaw hindi ka pamilyar, hindi mo maiisip talaga 'yan. Kung wala ka doon, kung hindi ka nakatira sa isang lugar na may mga ahas na makamandag. Yan, kaya may isip mo, magmamagaling ka, magpapaka-decapitation. Yan ang may isip mong solusyon. Diba? Instead of supporting a lawmaker na, tawag dito, na nagkaroon ng amor. Diba? Kahit kailan, never pa ako nakakita ng ganito na tinututukan. This is the second time that I've seen Rapi Tulfo tackle this problem. Yung kakulangan ng mga antivenom sa mga ospital. No, ituloy natin to. Just submit a report on this one because the one in charge is RITM that they were not invited in this meeting. Sa rabies, RITM pa rin? Yes, sir. Kasama sa... Yan, turuan ang nangyayari. So yung RITM, A9482 and DOH, free rabies vaccines treatment on DOH yan. Yung rabies, for the most part of the world, hindi na problema sa kanila yan eh. The Philippines is one of the few countries na problema pa rin ang rabies. Oh, bakit ka naghugas kamay, sir? Unfortunately, it's only RITM who can answer that. Ano yung teka, hindi ko mabasa. Research Institute for Tropical Medicine. Okay, so yung mga kamakamandag, siguro yung mga species na endemic dito, yun ang nila, specialty nila. Mr. Chair. Pero nandito sa RA 9482 na DOH ang itinuturo. So, tama po kayo, it's under DOH but under the program of RITM. Ano pong mapapala ko sa inyo ngayon? Di ba? Meron ba akong pakinabang sa inyo ngayong araw na ito? This is a pressing issue. Every single year, daan-daan ang namamatay sa rabies. Yan. And every year, daan-daan ang away. namamatay sa kagat ng ahas. Okay, yung rabies preventable. Kasi you have several days na para ma-address yung issue kung agad-agad maagapan. Whereas yung sa pag-ahas, hours lamang. So curious lang ako, Mr. Chair, na bakit tuloy-tuloy pa rin may namamatay. Ito ko kontrahin pa siya nung dito nung isang doktor. So kung ganon, inutil itong mga taga-DOH na ito. Totoo, yun naman. Which is totoo naman talaga. If a kid is dying for 8 days, tapos meron kang supply ng antivenom, tapos hindi mo na ibigay within 8 days, kahit saang lupalop pa ng Pilipinas yan, inutil ka talaga. Nakakasakit dahil mga bata to This could have been prevented kung maaga pa yung ating mga otoridad. Kasama na rito yung DOH. Na kung ituturo nyo ko sa RITM, dapat meron kayong close coordination sa RITM para ma-ensure next time, wala na talagang dapat. Naku.
Nako, naghang. Hindi naghang. Umikot. Balik natin. Maagap rin ating mga otoridad. Kasama na rito yung DOH na kung ituturo nyo ko sa RITM, dapat meron kayong close coordination sa RITM para ma-ensure next time, wala na talagang dapat. Nako, ano ba yan? Anyway, teka, hintayin natin kung magtutuloy ito. Nangyari Batang sa mamatay. Kasi majority of these fatalities, Mr. Chair, 354 death and rabies. 100% pa siguro, baka hindi lang to majority. Or maybe siguro may mga matatanda rito na gumagamit nila mga herbal. Senator Tulfo, 100% po ang mortality pagka nagkaroon kayo ng rabies. Di ko kayo mabubuhay po. So kunyari po, nakagat kayo ng aso at nakatakas yung aso at may rabies po, 100% po mamamatay po yun. Sorry. Okay, so sasagutin naman ni Rafi Tulfo yan. Doc, that's not what I meant. Ay ibig sabihin, kapag nakagat ka ng aso, regardless kung may rabies o wala yan at hindi mo kilaling aso, pag ikaw ay isang matanda, dapat ma-inject. Exactly. Hindi mo na sir hihintayin sir yung observation time. There's no such thing as 100% mamamatay kapag rabies. I don't believe. I'm sorry, I disagree with you. Preventable ang rabies. Yun, ang punto ni Rafi Tulfo doon, hanggat hindi pa kumakagat yung rabies na virus, pwede pang maagapan. Kung may rabies man, yung aso, kung naturukan ka agad ng anti-rabies, may pag-asa ka na hindi umabot sa utak mo yung virus at hindi mag-progress. Kasi ang sinasabi naman ng doktor, once na pumasok na dun sa utak mo yung virus na yon, 100%. Basta yung naging full-blown rabies na talaga yung sakit mo, 100% na yung mortality. There's no going back from a full-blown rabies contamination. Okay? Rabies. So parehas naman silang may kapag punto. nakagat ka at may rabies yun, pumunta ka agad sa ospital, nagpa-inject ka, masisave ka. That's what I meant. Right? Tama po Pero sir. kasi ganito po yan, Yusek. Hindi pa kayo nagkakaroon ng annual meeting or quarterly meeting, lahat ng departamento, tatawagin nyo atensyon. O alam mo si DOH Secretary, o dear RITM, bakit hanggang ngayon, taon-taon, for so many years, may namamatay na sa rabies na hindi dapat. Ganoon dapat kayo mag-isip. Yun, tama. Di ba? Di ba? Dapat kasi, nakikita mo na may namamatay sa rabies. Kumbaga, kaya naman gumawa ng kaya naman nating mag-synthesize ng mga ng mga pang-injection eh. Yung sabi na dito, dun sa past na hearing, kayang gumawa ng RITM ng antidote para dun, ng anti-rabies at saka ng anti-venom from our own capabilities. Hindi natin bibilihin sa ibang bansa. Kasi yung sa kabayo, doon ginagamit, doon kinukuha yun eh. Yung kasi may natural immunity yung mga kabayo. So supposedly dapat kayang kayang labanan talaga o malakas ang chance na malabanan mo yung mga ganyang pagkakataon. Unless na lang siguro kung yung venom na nakakagat sa'yo talagang very potent. Kasi may mga ahas dito sa Pilipinas na 30 minutes pa lang patay ka na eh. So pag ganun, delikado ka talaga. 'Di ba? Wala nang magagawa ang gobyerno sa iyo. Kung ganun, lalo na kung nasa malayo ka, 'di ba? Pero kung sasabihin mo na 8 days nandun ka sa ospital, naghihingalo ka, naghihintay ka ng antivenom tapos walang dumating within 8 days, diba? That is a huge failure by the government. And it is unacceptable. And if yun lang, if at least yung mga ganong kaso lang ang mape-prevent nitong batas na gustong isulong ni Rafi Tulfo, then it will be very well worth it. Kasi kung ganun kayo mag-isip, wala na sana mamamatay dahil sa rabies. So, palibasa yan ay responsibility ng RITM. Wala na kayong pakialam ng mga opisyal sa DOH sa RITM. Ang tawag yan, Poncio Pilato, in every sense of the word, hugas kamay. Ito yung mga ganun, dapat mahiya ka talaga eh. Diba? Dapat mahiya ka talaga.
'Di ba? Nandun ka, tatanggapin mo yung pwesto, tatanggapin mo yung pasahod sa'yo, taong bayan, tapos papabayaan mong mamatay yung bata within 8 days dahil nakagat ng ahas. Kung meron kang antivenom, di mo na ibigay. O kung meron kang capability na gumawa ng antivenom tapos hindi ka gumawa for whatever reason, napakalaking napakalaking kakulangan talaga yun, napakalaking palpak. Uy, ano ba yan? Tignan niyo po yun. Na-checkin niyo bawat departamento ninyo kung ano yung performance nila. Wala ba kang ginagawang performance rate? Kung meron talagang capabilities ang Pilipinas na gumawa ng mga antivenom, dapat lahat ng mga ospital ng gobyerno meron 'di ba? Kahit hindi biglaan, 'di ba? Para isa-isa kasi ang sabi ata 2 to 3 years ata yung shelf life. Basta something like that. So taon bago mag-expire yung antivenom. And dapat hindi tumitigil yung gumagawa. Let's say hindi magamit tapos ma-expire. Then so be it. 'Di ba? Kaysa naman mamatay yung mga taong yung bata na yun could have been a productive member of society. And so as the other people, madami pa dyan, mga farmers, 'di ba? Kasi sila yung pupunta sa gubat 'Di ba? Ako nga, muntik na rin ako makagat ng ahas kasi dati sumasama kami doon sa doon sa mga lansones, doon sa mga namumuti ng lansones. Namumuti parang harvest, nag-harvest, namimitas ng lansones. So, yung mga kaing-kaing doon, mga kabayo pa yung lalagyan. 'Di ba? Tapos may nahulog na kala namin, basta may lumagabag galing doon sa puno. Kala namin nabitawan yung lansones na isang buwig. Yun pala ahas. Kasi blablabla gumanon So, kasi sumasama kami doon para mamulot ng mga lansones. Kasi pag pumitas ka, minsan may malalaglag na isa, dalawa, ganun. Kinukuha namin yun. Nung nagkataon, sugod kami, putya, ahas pala. Diba? Green na ahas yun Anyway, kung nakagat kami doon, di patay! Patay si Comics Man! Ay, ano ba yan? It sa bawat departamento ng DOH. Tulad nito sa snake bites, itong bata na taga Davao, for 8 days nagmamakaawa yung kanyang mga kamag-anak, magulang, that please tulungan siya. At alam mo nangyari? Yusek, in-injectionan siya. Kung ano man yung in-injection ng nurse, tinanong ng mga kamag-anak, ano yan? Ito'y testing lamang. Testing what? Now, don't tell me walang anti-venom sa buong Davao. I won't believe. Unless kung sabihin mo wala po, din papaya kayo. Yung 8 days na yun, Mr. Chair, maski na sabihin pa natin Manila pa, manggagaling pa sa DOH mismo, kaya pa mag-airplane, 8 days. Naging pabaya kayo dito. Kayo ang responsible kaya namatay itong tao ito. I will hold all of you responsible dyan sa DOH noong 2023 kung sino man nakaupo dyan. That's fair. That's fair. Mula sa taas hanggang baba sa RITM, I will hold all of you responsible. Sa susunod na hearing siguro, Mr. Chair, gusto ko rito ma-invite itong mga taga-RITM. Opo, papatawag na. Dapat nandyan na sila dyan kasi first time pa lang. Parang tinuturo na sila, 'di ba? So dapat talaga sumagot yung RITM dito. Magkakaroon tayo ng another hearing. Anyway, so that was great. That was great lawmakering by Raffy Tulfo. 'Di ba? That's great public service. And again, makikita mo dito kay Raffy Tulfo. Siya lang ang makakaisip niyan dun sa mga senador ngayon Kasi siya yung mga nilalapitan ng mga tao, 'di ba? Ng mga taong katulad yung magulang nitong nakagat ng ahas, 'di ba? Nung mga magsasaka na nakagat ng ahas. Hindi naman tingin mo lalapit kay kay Mig Subiri, 'di ba? Maaari kung kakilala nila, 'di ba? Kung nandun na nandun sila sa dating congressman si Subiri, 'di ba? So
kakilala dun sa bayan nila, 'di ba? Pwedeng makarating doon. Pero pinaka may access ang tao kay Raffy Tulfo dahil dun sa Raffy Tulfo in Action na show niya. 'Di ba? Kahit isnabin siya kahit sino pa diyan na senador. Kaya mo pupunta sila kay Cynthia Villar para magreklamo tungkol sa kagat ng ahas. Hindi sila pupunta doon. Kay Raffy Tulfo sila pupunta. 'Di ba? Tingin mo kay Lito Lapid sila pupunta. 'Di ba? So siguro kung malapit lang yung bahay mo, kapit-bahay ka ni Lito Lapid, pwede. Isang katok lang 'yun, 'di ba? Pero kung regular na mamayan ka, wala kang koneksyon sa kahit sinong senador, kahit sinong mambabatas, pinakamadaling lapitan si Raffy Tulfo. Kaya siya nangunguna sa mga survey. 'Di ba? Yan ang hindi matanggap ni Butihin.